Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Lunes. Masayang Lunes sa inyong lahat. Masayang Lunes. Now, saan? Uy, Monday na naman. Second Monday na po tayo ng taon 2026. January 12, 2026. Yung ating mga babayan na nasa ibang dagat, mga nasa ibang bansa. Kumusta na po kayo? Balita namin, Jen, dyan Oo. sa bahagi ng Europa, Amerika, pati sa Canada. Matindi po ang snow. Ganon. Matindi ang lamig ngayon. Kaya daw nasa bahay sila, nanonood na lang ng Saganang Mamamayan. Oo, Mason. oo. Yun daw ang kanilang... Pampainit. Ng ulo. Mainit ang issue, ano ha? Tatama nga naman kasi sa ibang bansa, kahit ikaw nasa bukid may internet, no? Yes. Sa atin lang sa Pilipinas, kapag ka napalayo ka namang urban area, wala nang signal. Pero sa kanila, talaga namang lagpas-lagpasan ang signal ng internet. Kaya, ang dami na po sa mga nasa parte ng Europa ang nanonood ng mga palatuntunan dito po sa Net 25 na zone. Ang problema naman ng kasabay ng malamig na panahon na yan, Oo. ay ang pagtaas naman ng bilang na may flu, may sakit. Super flu. Iba't ibang klase. Totoo. At ano daw ito, bagamat hindi, ang tawag doon, hindi malala, matagal daw gumaling. Ayun ang problema. Yung matagal ang sabi. No? Hindi daw... Recovery, ha? Yes. Oo, kasi- Hindi raw sa kagaya ng COVID na nakamamatay. Oo. Hindi po. Ang report lang po naman sa iba yung dagat ay yun na nga po. Ang tawag ito, marami talaga nagkakaroon pero gumagaling naman matagal nga lang. Matagal nga lang. Kailangan mong palakasin ang resistensya mo para Yan. gumaling ka sa sakit na ito. Ayun. Kaya dapat po, sabi nga natin, tayo nagsasawa, palakasin natin ang ating immune system, panlaban sa ating karamdaman. Napakahalaga ng tulog. Yes. Yun ho ang nagpapalakas ng ating katawan. At saka, ang problema sa iba yung dagat ata, umaaraw ba ngayon? Parang hindi ata sumisikat ng araw sa kanila eh. Dahil sa palaging malamig ang panahon. Oo, hindi sila naglalabas. Kaya Kaya nga nagyayelo, tayo, swerte, libre itong mga ito eh. Oo. Di ba? Libre, kung gusto mo ng libreng vitamin C, bayabas at saka lang eh. Yung mga prutas sa labas, makakakain ka ng vitamin C. Gusto mo naman ng iron, yan. meron kang talbos na kamote. Yan, oo. Tapos kung gusto mo ng vitamin D, hintay mo lang sikat ng araw, paaraw ka paaraw rin. ka lang. Walang-wala eh, hirap na hirap tayo, di ba? Puro libre. Puro libre. Pero lahat yan, ibinigay sa atin ng libre, Nelson eh. Yun nga. Di ba? Oo, napakapalad natin. Swerte natin mga Pilipino, bagamat marami din tayo mga disaster, pero may kapalit naman yan na maraming libre kung aanihin lang natin ng mabuti, Nelson. Di ba? Ang malungkot lang sa mga Pilipino, walang-wala na nga, gusto pa bayad ng bayad. Nako po. Di ba? Libre ng pagkapaaraw, gusto bibilin pa ng supplement ng vitamin D. Oo. Di ba? Tinatamad. Oo. Kaya nun minsan kapag hindi mo pinaghirapan, Yan parang mas taken for granted. Yan. Ika nga. Samantalang importante. Yung napakahalaga. Ay, nako. Mabuti na lamang, marami pa rin naman tayo mga magagandang balita ba ngayon? Ito, tinitingnan ko yung ating mga pahayagan at saka yung mga online ngayon. Parang, Itong singil sa kuryente. Totoo kaya ito? Good news ba yan? Kaya lang, konti lang kakapiranggot Bababa raw? Bababa daw Mababawasan daw ang singil sa kuryente ngayong buwan. Hindi, kasi talaga naman, ang iba, hindi nabubukas ng aircon. Di ba? Talagang bababa ng bahagya yan. Kasi malamig na. At saka ang Electric aircon fan. mo ngayon, hindi mo itotodo. Oo. Di ba? Pero ito naman ay presyo per kilowatt hour. Ganon. So, ibig sabihin, kung kayo po ay gumagamit ng 200 kilowatt per hour, Oo. na sa loob ng isang buwan, bababa ng 33 pesos. Malaki-laki rin, ha? Ay. Kasi 16 centavos ang baba per kilowatt hour. Pwede din, pang isang kilong bigas na rin yan. Pwede isang buwan, di ba? Bakit ganyan na nakalagay? Kilowatt per hour. 16 kilowatt, tama. Oo. Kilowatt per hour. Kung ang gastos mo naman ay 500 kilowatt, Oo.
ano, 82 ang Ang ibabawas mo. Medyo okay na rin kaysa wala. Ano? Ayun. So, mag-ina pasalubong sa atin ng Meralco. Oo. Yan daw ay dahil sa mababang transmission cost at presyo sa spot market at mga kontrata. Ayun. Yan. Kontrata sa solar. Kontrata. Wala daw eh. Wala Ay, naman ang ganda ng ano uminit yung issue na yan ha. Oo nga. Naglabas tuloy ng pahayag yung Meralco eh. Oo. Hindi pala totoo yun. Na bumili Sila ng Franchise. ng franchise. Oo. Ano? Oh, kasama ba sa pag-uusapan natin? Mainit ngayong issue na yan. Wala dito eh. Mamaya ipahabol natin yan. Ha? Oo nga, oo. Yung tungkol kay Kong Lian Lebiste. Oo. Di ba, mainit na mainit si Kong Lian dahil nagsoli siya nung di umano'y suhol sa kanya, di ba? Oo. Ilang Oo. daang milyon yun, ha? Puring-puri siya noon eh. Oho. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng mga iba't ibang Mga 3 to 5, 3 million lang. Hindi naman daan milyon. hindi daan milyon. Hindi. Oo. Kasi papauna lang daw yun. Initial Parang 3 to 5 million. Sabi ni Kong Lian, barya sa akin yan. Ayun, Bibigyan mo ko ng... milyonaryo siya, no? Oo nga, oo. Samantalang, nung naglabas na siya at sinisiwalat na niya yung kung tawagin na Cabral Files, Oh. ayun na. Sapagkat mga kapwa niya kongresista pala, Oo. mga kasamaan pa rin sa kongreso, Ang, nakalagay doon. Oo. Hindi na siyang bayani ngayon. Kontrabida na siya. kontrabida na ang dating Oo. niya. Yan po ang dapat na mapansin natin, mga babayan. Oo. Nakakalungkot na mas namamayani. Ito naman sa social media lang naman eh. Oo. Kasi siguro maraming mga operator. Mas namamayani po sa social media ang kontra dun sa mga pagkaibinubulgar ay yung mga mastermind sa flood control project. Marami kasing ano dyan eh. Aanuhin ko nga naman ang pera ko kung makukulong ako. Kaya nga, pagka ang mastermind na sa flood control project ang pinag-uusapan, lilipat na po. Oo. Babagsak na yung computer mo. Lilipat na ang usapan. Minaman na yung obra na para maiba Mamaniobra. topic. Ano? Ang mangyayari, yung nagsisiwalat, yung nagtuturo, siya na ang kontrabida. Yan ang istorya ho sa telenovela na ito. Oo. At mukhang yan ang nangyayari ngayon kay Congressman Leandro Libiste. Oo. Ano ha? Lahat na lang siya ang may kasalanan. Totoo. At ang iimbestigahan ngayon ay yung kanyang negosyo sa solar Yung kanyang energy. kumpanya. Oo. Ano ha? Saan naman kayo nakakita ng gano'n, di ba? At ang mag-iimbestiga pa, Ay, Nelson, sino? ay si Ombudsman Boying Rimulya. Paano nangyari yun? Ang Akala bigat. ko ba may dapat, Jen, di ba priority? Priority ho natin ng flood control project. Totoo. Bakit tayo lumilihis? Bakit pagka-priority yan, naunahin natin, di Yun ba? na, tama. Oo. Resolbahin muna natin isa. Oo, at saka kasi magkakaroon nga ng isipan, nagbubulgar yan tungkol sa flood control project eh. Oo. Ang dating yan, binubusaran mo bibig niya. Oo. Di ba? Ay, huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Meron din kaming bala laban sa'yo. Parang kay Gutesa lang, di ba? Ayun, oo. Nung nagturo si Gutesa ng mga nangyari noon, alam nyo ba ang itinuro? Hindi, yung ano mo Yung notaryo mo, affidavit. ikukulong ka namin dyan. Yung affidavit mo yan, peki yan. Pati nagdotaryo sa'yo, peki yan. Ang maniniwala na lang dyan, una, kasabat ninyo. Pangalawa, hindi siguro siguro sanggol, di ba? Bata, Yung walang buwang. Yung ipinanganak kahapon, di ba? Oho. Pero teka lang, speaking of Gutesa, nasaan ba si Gutesa Eh, ngayon? wala na. Wala na ba siya? Lumalantad, oo. Hindi, okay pa ba siya o no? Wala ba tayong proof of life? Di ba? Hindi nga eh. Consent lang tayo. Bigla pumasok lang, di ba? Sabi siguro niya, nagsalita na nga ako, gusto niyo pa ako. Hindi kasi parang marami nagtaka ngayon. Biglang mula nung, di ba, umuwi siya galing sa Senado, yun ang unat huli natin nakita si Yun Gutesa. nga, nawala na, no? Maging si Senador Marcoleta rin, hindi alam eh. Kung nasaan. Kung nasaan. Hindi rin naman niya... Tinatanong Testigo si Congressman Mike Defensor. Hindi rin niya alam. Hindi rin daw alam. Oo. Tapos kinausap daw ni Senador Ping si Marine Commander na sikat. Sino yun? Si Kirubin. Oo. Ipinahanap daw sa mga kapwa niya Marines. Oo. Hindi rin daw matukoy kung nasaan si Gutesa ngayon eh. Hindi talaga po ituturo yon kung alam man nila. Di ba? Pero buhay ba? Buhay. Ako naman matyak ko lang na buhay. Masaya na ako. Hindi ko naman pwede sabihin patay na, Chen. Hindi ko alam. Hindi natin check, ano? Sana magkaroon ng proof of life, ano?
sana mag-video man lang siya. Ako po ito, kasama ko po ngayon si Si Saldico. Magkasama kami. Di ba? Oo nga. Eto, tinan mo nga pati si Saldico, tumigil na, di ba? Oo nga, biglang Tumigil na muna. nangawala eh. Well, balik tayo kayo no. Balik tayo kayo. At karugtong nun, Oh. lahat naman ho nagtigilan, di ba? Tigil ang ICI, tigil ang Senate Blue Ribbon. Oh. Tigil po ang lahat. Tumigil po ang mundo Ng flood control anomaly. ng flood control anomaly. At pero ngayon, ang tinitingnan, Oo, ay yung mga... Una, tinanggal na si Miao. Di ba? Si Miao na nagsasalita din ng matitindi. Lahat nga. Natanggal na, nasuspend. Ayun nga. Kailan pa matatapos sa suspension ni Kong Miao? 60 days siya eh, 90 days. Parang this coming February, no? 60 days yata. 60 days. O, yun. Balik na, Pebrero. Tapos ngayon, ang problema, fighter din talaga yung yung Congressman Libiste. At mukhang umalma na rin ang kanya nanay. Ganun ba? May sabi niya, kantiin nyo na lahat. Oo. Wag lang ang anak ko. Naku po. Naku, ewan ko lang kung totoo yung statement na yan ng Senadora Loren Ligarda. Bilang nanay, Ay, hindi. Maintindihan mo yan dyan eh. Oo. Nanay nga eh. Di ba? totoo. Bagamat pati nga siya, nabanggit din ni Kong Lian, di ba? Yung nanay ko po, meron din namang insertion eh. Pero pinakamaliit nga lang na insertion, 1 billion. Nung tinanong naman si Senadora Loren, hindi ko nga alam na ba't ako nagkaroon ng 1 billion eh. Sino gumamit yan eh. Yun ang nangyayari sa kasalukuyan, Son. Pero huwag kayong mag-alala. Ba? Hinahanap po si Gutesa, di ba? Oo, tama. Wala. Tapos si Nag-text na ba? Lian Lebiste ay sinasagkano hindi rin yan. maka-emit dahil sa pagka siya'y nagsasalita, may kontrabanat eh, no? Yun, oo. Eto na. Yan na. Meron pong bagong testigo sa flood control project. Bago ito. Ewan ko lang kung matitibag nyo to, Jen. Bagong testigo? Bago? Hindi pa ito testigo eh. At Hindi, ang problema, sabi ni Senador Ping, babalik daw sa January 19 ang pagdinig ng Blue Ribbon tungkol, magsasalita ba siya sa Sa 19? Teka ha? At ibubulgar niya yung Ay, hindi na doon. Ay, hindi sa na sa mga Senado? kaso na mismo, sa korte na sa to. korte na. Bay, mabigat ito. Oo. Siguro yan, yung si Wawaw Builders, Arevalo. Sino pa? Si Alquitran. Ay, hindi Alquitran yun. Si ano yun? Yung tinanong yung parang Bisaya, Oo. QID, QIQ. low IQ. Hindi. Ano pa? Kirante yun. Si Non pala. Kuya Non, sorry ha. Kuya Non Alquitran, yung ating palang kaibigan. Kirante. Writer. Hindi Kirante. Hindi. Si Kirante nga, hindi Alquitran. Hindi Alquitran. Hindi yan. Hindi si Kirante. Hindi. Bago? Alam mo kung bakit importante ang pagtestigong ito, nitong bagong testigo? Oo. Kasi may bali-balita na yung mga naunang gusto maging testigo, Oo. nagbabaligtaran na ng kanilang testimonya, nagre-recant, Jen. Yun ang alam ko, pero hindi ko alam na may bago. Kasi yun daw, Henry Alcantara at saka yung Bryce Hernandez, magkakaroon daw ng recantation. Yun So, eh. Oo. Kasi dito sa balita, itutuloy pa rin ang hearing, pero aalamin na lang kung may mga counter affidavits na isinabmit itong mga testigong ito at lilinawin kung ano ang maaari nilang maging liability kapag bumaligtad sila sa kanilang mga dating sinabi. Kapag ka bumawi, Binawi nila. Oo Meron nga. daw pala yan eh. Oh. Ang tindi nga ng warning ni Senador Ping Lacson, ng chairman ng komite. Ito warning dyan eh. Meron ba siya? Meron. Pero hindi ko kakalimutan yung testigo sinasabi mo. Mamaya. Sige. Ito muna, ito yung Ito babala muna. ni Senador Lacson. No? Oho. Sa mga, kayo ba, tumestigo? Oh. May itinuro kayo nung araw. Oh. Pero magbabaligtaran kayo. Ito ang babala ni Senador Lacson. If they will recant, Kung sila ay babawi, they may be liable for violating the law on perjury. sila ay posibleng lumabag sa batas, may kinalaman sa perjury. Article 183 of the Revised Penal Code Okay. as amended by RA 11594 Okay?
which raises the penalty for perjury At itinaas pa ang parusa sa perjury to up to 12 years. ng hanggang 12 taon. Ano yung pagkakakulong? Oo. Ba? This is aside from a penalty of 1 million pesos Ito'y bukod pa sa multa na 1,000,000 piso and perpetual absolute disqualification if the offender is a government official. Ayun, hindi na pwedeng manungkulan o disqualify na sa anumang tanggapan ng gobyerno. Halimbawa, sina Engineer Bryce Hernandez, Oo. hindi na pwedeng Bawal na. bawal na silang... Perpetual ano yan, no? Sa DPWH. Perpetual absolute disqualification. Ayun nga. Ba? Ako naman, hindi ko naman malaman kung saan Ano ba nag-ugat ito? ito, ha? Ito ang point ba ni Senador Ping Lacson ay para takutin yung kung meron man? Para wag bumawi. Gano'n. Para wag Akala ko bumawi. para takot. Babawi kayo Babawi. Kumbaga, nakaabang na sa kanilang tabak ni Damocles. Oo. Hindi naman tinatakot ito. Hindi. Binababalaan. Binababalaan. Ayun, at least maliwanag. Kasi akala ko tinatakot eh. At ito ay applicable hindi lang dito doon sa mga nagsasabing babaligtad sila. Ha? Oho. Kasi ang sabi sa pagbaligtad, hindi daw totoo yung kay Villanueva, Oo. kay Bong Revilla. Hindi daw sila... Lahat ng senador Totoo. Oo, yun ang daw mga babawiin pauna. yata Problema, kung hindi ka committed, hindi ka naglagay, ba't ka nagsauli ng 110 million? Baka iba ang ituturo. Hindi yung mga senador. Iba pinanggalingan nun. Iba. Ano din, ghost flood control din, pero iba. Ibang pinanggalingan. Ba, Ngayon, yun po ay applicable pati kay Yusek Bernardo. Ako siya babawi Ang rin. problema, wala pa atang malinaw na salaysay si Bernardo no? Hindi, meron. Kasi yung sinabi, sinama nga siya ni Boying Remolias, nung DOJ pa si Boying, ba? Oo, Sinama siya, tapos sa opisina. nagkaroon ng tawag doon, dagdag na doon sa kanya, supplemental affidavit. Oo. Meron, parang 2 beses pa nga ata. Paano yung sinasabi ni Senador Lacson na nag-deliver sina... Ayun, yung nakasakay daw sa armor van. ng armor van. Wala pa naman yatang... Pero baka naman Diba? si Yusek Bernardo hindi babawi. Baka yung Bryce lang at saka yung Hernandez. Ayun ang sinasabi natin. Kasi yan, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi lang pwedeng bawiin yung sa mga senador. Oho. Pagka nagbawian din, ito, hindi rin totoo itong sinabi ko rito sa ganito. Nako. Hindi, okay lang yan. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Oo nga. Bendalo yan. Hindi, pero ang gusto kong maliwanagan muna ngayon, Nelson, at kahapon pa hinahanap ko, may recantation ba talaga? Ayun nga. Wala pa yatang Wala pa ako nakikita, parang pahaging lang. Pahaging lang yun, ano? Parang wala namang direct statement na nagsabi sila na ganyan. Kasi kung may nagpalutang niya, may motibo yan, Nelson. Oo naman. Kasi hindi naman basta lulutang yung issue na yan, kung ganun-ganun lang ba yan? Yun. Ano, nilipad lang ng hangin? Ay, hindi nga. Imposible yan. Kung may nagpalutang ng ganyang recantation, ano ang motibo? Oho. At Diba? bakit, di ba? At bakit nga naman? At kung totoo nga na sila ay babawi, may saywar naman ng Senador Ping Lacson. Yun nga. Ang sabi mo nga, ay babala ito. Babala. Hindi yan panakot, ha? Hindi. Oho. Kasi iba yun. Kapag panakot, warning pala itong gusto niya sabihin. Ayun. So gusto natin munang tiyakin, kung totoo nga bang babawi. Pero Nelson, kung mula, anong pesa ngayon? 12, no? 12. Tapos babalik sila. 19 ba? Tama ang pagdinig? Meron pang ilang araw na mamamagitan. Meron pang mga pwedeng mangyari siguro dyan. Ang nagsabi na magbabaligtaran yung mga senador, ay yung mga testigo dyan, ay yung abogado ni Senador Joel Villanueva. Na-interview yata siya, no? Kasi siya ang itinuturo, di ba? Oo. Sinabi, hindi, babawi po yung mga yan. Oo. Paano kaya niya nalaman, ano? Siya ba nakipag-usap? Baka may usapan nga, ha? Nako. At dahil dyan, So laban bawi ito, oo, laban o bawi. kasi napapanood ko na ganyan, meron bulungan yan eh. So, babawi ka ba? Pagka bumawi ka, may premyo yan. Pag lumaban ho ako, doble yung premyo mo. Yun. Hindi, lalaban na lang ako. Pero pag lumabang ka, akala mo, kagat na, no? Di ka lang, bumawi ka muna. Kasi
mas maganda ang premium pag bumawi ka. May house and lot yan. Ano naman, Tapos 1 million pa. yan naman talagang, ang tawag dyan bargaining agreement. Ayun na nga. So, ibig sabihin talaga dito, Nelson, may nagpalutang at may motibo ng pagpapalutang ng usaping ito. Inilutang ng abogado. Oho. Palagay ko, ang kanyang motibo doon ay para sabihin walang kasalanan yung kanyang kliyente. Paano kung biglang dumating yung araw na, hindi ko kami, niloloko lang kami nung abogado, ba't kami Ayun ang mabigat doon. Matinding bait yun. Hindi sasabihin ng abogado yon kung walang basihan, di ba? Kasi mapapahiya naman yung kliyente niya at mismong siya. Hindi, kung maganda offer sa paglaban eh. Kasi di ba, again, yung sa palaro, na laban o bawi, pag maganda offer sa laban, huwag kang babawi, maganda offer eh. Maaari. Ganun ba? Oo. Pero walang ganyan. Wala ba? Wala na kayong... Sinasabi ko, sige, bawiin nyo na kung babawiin yan. Oho. Kasi meron tayong testigong bagong lilitaw. Yan ah. Eto na. Baka ho... Kilala mo ba ito? Hindi ko nga nagdadalawang isip nga ako. Baka iniisip ko mabuti. Oo, kung sino ito. Kasi yung Cabral, wala na. Ay, wala na. Yun ang akala natin. Kasi Yun ang lumutang. I-expect ko sana na baka yun ang lulutang. Wala, hindi siya lumutang. Pero kung titingnan mo yung pagkawala ni Yuse Cabral, Jen, pwede mo pa rin sabihin 50-50 na totoong wala na siya. 50-50 lang. Meron pa rin 50% na meron pa. May duda pa rin. Ganun. Kasi ang daming indikasyon na malay ba nila kung nakita natin lahat, di ba? O kaya may nakapagpatunay. Totoo. Kasi yung mga papel-papel na yan, madali na naman gawin di ba? Oo nga. Oo. At saka kung ako halimbawa yung pamilya, nakita, sige, yan, patunayan ko na sa inyo, ito rin yan, no? Pwede. Sa halip na gano'n ang mangyari, hindi, no? Sila pa yung hindi ko Kaya pwedeng tago tignan. lahat. Hindi Tago. ko pwedeng tignan yan. Kaya nga. Kaya tuloy ang duda ng tao. Tama ka, 50-50. Baka naman sa 19, biglang lumutang doon. Yun ang hindi natin alam, di ba? Baka paglaon ng panahon, biglang magsalita yan at may video, di ba? Pero eto, Kasama si Saldico? Saldi ka. Pero malayo pa yan eh. Ganun. Ito ang natin, present. Sige. Present. May testigo po sa pagdinig sa kaso ni Saldico. Ito yung sinasabi natin. Vital witness ba yan? Baka Vital naman ito. na pupuit-puit lang Vital witness. 32, 24, 45. Wow! Vital sa inyo. statistics. Makabalilig yan. Hindi. Sino yan? Testigo ito sa kaso ni Saldico at hindi mo alam dyan baka kung sino pang mga ituro nito. Ha? Baka magulantang ako dyan. Baka pag itinuro, ang totoo niyan, si Saldico ay co-conspirator lang. Aba. At ito po ang talagang mastermind. Natuklasan nila sa Cabral Files. Malay natin, di ba? Sino ba yan? Kung ano mga mga ebidensyang hawak-hawak nito. Na-intriga na ako dyan, ha? Oo. Gusto mo ba siyang makilala? Teka lang, may mga maglalakbay yata eh. Mamaya. Baka may mga maglalakbay muna. Nagulat nga ako, testigo yan. Baka Marami palang alam yan. Baka ako pati magulantang din dyan, ha? Baka magulantang nga tayo dito. Pero teka lang, baka ako yung maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Kaya po ng barko, roro, ferry, iba pa. Panoorin po muna natin ang paalaala ng Philippine Ports Authority. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ko kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Tumanggap muna tayo ng report, mahigit daw po sa 114 million na halaga ng shabu. Aba, nasabat po ng Bureau of Customs dyan sa NAIA. Oy, nakita ko dyan si Kuya Yeye Manawis eh. Erlo Bringas, Erlo! Pwede nasabat ng Bureau of Customs na ang halos 114.5 million pesos na illegal drugs na ipinakitang mga malachite stones. Sa investigasyon, padala mula sa bansang Congo ang kargamento at na red flag sa mismong x-ray inspection ng matapos ding masuri sa physical check. Dito natuklasan ng 4 na kahon ng pinaghihinalang illegal drugs at may kabuang bigat na 16,848 grams. Ayon sa BOC, ang operasyon ay kaugnay pa rin ng patuloy nilang pag-flag down sa mga ganitong uri ng kargamento para hindi na payagang makapasok ang mga ito sa bansa. Ipinasa na sa PDEA ng BOC ang mga nakuhang drugs maging ang mga suspect para sa karagdagang investigasyon. Binigyan din ng BOC na mananatili silang alerto at handa sa paghuhuli pa ng illegal drugs sa pagkapaliparan at border ng bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Customs na kaugnay ng mga nasabat na kargamento para matukoy kung saan ang kapupuntahan dapat ito at kung sino mismo ang mag-receive ng nasabing mga kargamento. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Amira, huli bang suspect, Erlo?
Akala ko puro... So Jen, Oo. sabi ng DOTI, meron na huling suspect pero hindi nila in-indicate kung ito ba ay Pilipino or ito ba ay Banyaga rin na magre-receive sana nung nasabing mga kargamento, Kuya Jen. Saan nakalagay ito? Parang bolang kristal ah. Ano to? Kuya Jen, para siyang pinagpanggap na malachite stones. Uri siya ng bato na kapareho din ng kulay, ganyan na ganyan, kulay green. Malachite? Yes, malachite stones. Tapos sa So, loob ng nung stone, nilagay tinignan- yung shabu doon, sa loob. Oo, nilagay doon sa loob yung mga shabu kaya hindi agad napansin. Pero nung dumaan na dito sa ating pagsusuri sa bansa natin, doon na nakita Aha. na mga illegal drugs pala yung laman nung mismong mga kargamento. Saan ang port of origin? Paano nakalusot yan galing sa kanila, di ba? Tapos dito pa sa Pilipinas nasabat. Erlo. Galing to ng bansang Congo at yun nga ang isa sa malaking tanong at pinagtataka ng BOC, paano nakarating dito at paano Aha. nakaalis mula doon sa bansang Congo yung kargamento, Kuya Jen. Ayun. Sige, Erlo, nakita ko yung larawan. Mukhang grupo nila Kuya Yeye Manawis ng Pair Cargo nakahuli dyan. Yun, no? Nakaitim doon sa dulo. Siya nagmamando. Hulihin yan. Kumpiskahin yan. Galit si Kuya Yeye dyan sa mga nagpapasok ng droga sa Pilipinas. Yan, no? Worth 114. Tama ba? Nahalaga po ng shabu. Akala nila lulusot, nilagay sa malachite, bolang kristal. Ayun. Talaga naman, lahat talaga ng parang ipapasok ang droga sa Pilipinas. Ay, nako. Anyway, Nason, tuloy tayo. Ito na. Sige. Saan ba tayo tapos? Ipakikilala mo na yung sasabihin mo yung mag-witness. Ayun. Oo. Mayroong, surprise witness ba yan? Surprise witness ito. Tetestigo siya laban doon sa mga sangkot sa flood control anomaly. Oo. Hindi ka mo si Gutesa. Hindi rin si Cabral. Hindi si Kirante. Hindi, wala ko sinabing hindi si Cabral. Hindi ba? Sa posibleng si... Nagdalawang... Wala ko sinabi. ganun. Wala ko sinabi. Wala ko sinabi. Tanggalin ko si Cabral. Baka biglang... baka pag lumutang, magtakbuhan yung mga... Surprise witness nga. Your Honor, ang aming surprise witness. Upo po sa witness stand. Mabigat itong labanan na ito. Eto na. Mukhang maraming sasabihin ito, Jen. At lahat ng sasabihin nito, parang hindi siya magsasalita ng walang ebidensya. So, ano talaga ito? Credible witness. Credible witness. Hindi ito hostile or incredible witness. Di ba, meron mga ganyan ngayon eh. Oo nga. Consider muna natin na itong witness na ito ay hostile witness. O kaya naman hindi, ano ito? So talagang credible witness ito. Yan. Sino yan? Tingnan natin. Nagsalita siya. May video siyang inalabas eh. Aba, matindi. May video. Naka-jacket din eh. Brown? Kulay brown? Tingnan natin kung ano kulay. Panoorin nga natin. Ito, video. Play. But again, finally, gusto kong i-announce lang na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. So, I don't know kung ano ang rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro, sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, we will give you updates dun sa aking sworn testimony sa kaso niya. Siyempre, dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Patuloy nitong proseso nating pananagot ng mga dapat managot. Ayan. Ha? Late. Delayed Late na, delayed. Nakakagula. Si Secretary Vince, ay credible witness nga yan. Testigo. Oo. Kailan ito, Jen? Kailan ang testigo niya? January 19 daw eh. 20. 20 pala, January 20. Meron pang Sandigan Bayan. walong araw, di ba? Oo, tama. Ito ang problema. Ba? Hindi, mukhang ready na siya. Tapos lagyan pa natin ng problema. Ito Hindi ang yan. problema, Jen. Oo.
wag na wag mo siyang papupuntahin sa Baguio City. Sa loob ng 8 araw na pagitan? Hanggang wag. Kasi malamig sa Baguio, baka magkaubo. Baka magkasipon. Saan sa dadaan? Doon sa Cannon Road. Kasi baka maisipan niyang magmuni-muni muna, di ba? Oo. Bago tumestigo. Oo nga, no. Kung sabay magsasabi ng pawang katotohanan, Totoo at papang edi katotohanan lamang. uupo Your siya Honor. doon. Oo. Grabe. Wag kasi malamig ang panahon. Baka siya Ayun, Secretary Vince, dito lang kayo sa Metro, ho? Oo, dito lang sa malapit-lapit. DPWS lang kayo. Bakit dito kayo sa Quezon City? Kasi dito ang opisina ng Sandigan Bayan, eh. Huwag kayo maglalayo, sir, ha? Huwag kayo maglalayo. At hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka magkaroon kayo ng super flu. Yun. Oo. Alam mo ba kung bakit? Bakit daw? Kasi nga yung super flu, eto may report ang Department of Health dyan ha? 63 na po ang naitarang kaso ng super flu sa bansa. Akala ko ba sabi ni Secretary Ted Herbosa, huwag tayo maglala kasi wala namang natatala sa Pilipinas yan. Noon daw dati meron. Ngayon ba meron na ulit? Bumalik? Eto, 63. Hindi lang yun, Jen, yung mga ospital. Halimbawa, sa probinsya, nagpahanap ako ng example. Sa Oriental Mindoro, sa Calapan City. Alam mo ba yung kanilang Oriental Mindoro Provincial Hospital, ang kanilang kama doon, 182 lang 182 beds, yes. Ang pasyente, 240. Hanggang pasamano yan, pare ko. Sa Nauhan Community Hospital. Maliit na hospital lang, 14 lang ang kama. Nako. Alam mo kung gaano kadami ang pasyente? 33. Nako, baka pati sa bintana may nakaupo dyan. Parang natatandaan ko dyan yung COVID, di ba? Pati nga sa hallway. Sa rooftop ka Ako nasa rooftop ako, doon ako nagpapapicture eh. Tama. Di ba? Ibig sabihin, overloaded po ang mga ospital ngayon. Kaya wag na wag kayong pupunta ng Baguio, Secretary Vince, dahil tetestigo kayo eh. So ito pala sa iyo ay concern ka sa Kaluso. Ayun. Ang daming, at least malinaw tayo dyan. Kaso ng super flu. At huwag siya hahalo sa maraming tao siguro. Wala. Kasi baka may maraming tao, baka may infection yan eh, virus eh, no? Ito pa namang super flu, hindi mo pa pagkakamalan ibang sakit dahil karaniwang trangkaso lang ng sintomas eh. At saka medyo papayat pa naman Secretary Vince. Madali. Oo Madali nga, no? ito tamaan ng ubo. Ito mga sintomas, ubo, sipon, lagnat, at yung mga pananakit ng mga katawan natin. Kahit lang pangkaraniwang pagsalita ng Secretary Vince, para may sakit na eh. Oo nga. Namamalat lagi eh. Ayun nga. Di ba? Oo. Sec Beans. Huwag kayong magkakasakit hanggang 20. Inaasahan namin. So ang kanya palang statement ay para idiin itong si dating Congressman na Saldico. Yes. Lason. Hindi natin alam dyan. Baka meron pa siyang ibang sasabihin, di ba? Hindi, kasi siya ang ang complainant eh. Oo. Alam nga namang December, didiin niya yung kinukomplain niya. Dapat. Diba? At saka yun sa Cabral Files, ha? Oho. DPWH, sila may hawak niyan eh. Ayun. At kinumpirma din pala niya na meron din pala siyang hawak ng Cabral Files. Pinatutunayan pala niya. Yun. Doon sa ibang tetestigo, yun na lang hinihintay natin na may lumutang pambago. Kasi nananahimik nga po eh. Ha? Totoo. Tahimik na tahimik ko ang investigasyon ngayon sa flood control project. Ay, nako. Anyway, ito Nelson, may latest daw. Ibinunyag po kasi ni Senate President Pampilo Ping Lacson na mahigit 2 bilyong pisong allocable fund ang 2025 budget daw po ni Senadora Amy Marcos. Pero, iginiit daw po na Senadora, wish lang niya yon, wish list lang ito, at wala siyang nakuha ang pondo sa DPWH. Talaga, Mar Gabriel. Nasa Senado na ba si Mar Gabriel ngayon? Mar, kamusta mga senador natin? Naramdaman mo ba pag-welcome sa'yo? Yes, Jen. Yun nga, no? Binweltahan itong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson yung mga batikos ni Senator Amy Marcos sa 2026 General Appropriations Act.
Ayon kasi sa presidential sister, meron pa ring giniling na pork barrel ang 2026 budget. Tinawag niya rin ito bilang political budget na layon umanong gamitin para isulong yung panibagong impeachment plans laban kay Vice President Sara Duterte na maaari umanong ihain ngayong buwan ng Pebrero. Pero gate ni Senator Lacson, walang moral ascendancy itong si Senator Raimi na batikusin itong 2026 budget dahil siya raw mismo ay may 2.5 hanggang sa 3.5 billion pesos na allocable funds sa 2025 budget base na rin doon sa files ng yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Mabilis naman yan na itinanggi ni Senator Amy Marcos. Gitang senadora, wish list lang daw yan at wala siyang nakuhang pondo sa DPWH gaya din ni na Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at ni Senator Robin Padilla. Wala rin daw siyang alam sa allocables ng administrasyon sa hirit na sa kanilang dalawa ni Senator Lacson ay hindi siya ang abogado ng Malacanang. Nelson, Jen. So pero mabigat yung sinabi na walang moral ascendancy si Senadora Amy para magsalita daw ng ganon. Masakit yun na Mara. Yun nga, no, Nelson. Sabi nga nitong si Senator Amy, hindi niya raw alam kung bakit mainit ito sa kanyang si Senadora Panfilo Lacson. Akala ko yung nagkakahamunan sila ng sabunutan. Totoo ba yun? Yun nga, bahagi din ng pahayag nitong si Senator Amy, yung sabunutan na yan, pero sinasabi niya, mukhang hindi raw siya mananalo kay Senator Lacson pag nagkataon. Ay, ganun ba? Sabi ko, parang masyadong gigil ito si Senador Ping sa akin Baka makipagsabunutan. Diba? Sure akong talo ako dyan. So kung sabunutan ng laban, talo siya. Ganun ba ibig sabihin? Yun ang sinasabi nitong si Senator Marcos. No? At yun, napapitulit niya rin na ginigit na yung binabanggit na figure nitong si Senator Lacson, ayan daw ay wish list lang. At walang bahagi niyan yung napunta o natanggap nila at na-implement na proyekto. Yes. Ayun. So yung wish na yon hindi nagkaroon ng katuparan. Nanatiling wish. Ganun ba? Oo, Jen. Hindi raw siya nag-iisa dyan. Kasama niya itong iba pang mga senador, no? Itong si Senator De La Rosa, si Senator Robin Padilla, at si Senator Bongo na alam naman natin na nakakiling doon sa dating administrasyon. Pero totoo bang may hamon ng sabunutan si Senador Ping Lacson kay Senadora Amy? Wala naman, Jen. Ito lang bahagi. Wala naman. Wala naman. Di naman turgaya nung sabunutan, suntukan ni nung batang Duterte at itong si General Torre. So, mukhang part lang statement itong sabunutan na to. Sige. Nabuhay na manuhan ka dyan sa Senado. Baka, sige, tanong mo. Baka ikaw masabunutan. Baka ikaw masabunutan. Ay, nako. Mar, salamat ha. Ayan po, ang ating bagong reporter na nakatutok dyan sa mataas na kapulungan na Kongreso. Sabunutan daw pala laban na ngayon yan. Hindi na patalinuhan. Di bagay kasi kung sabunutan, dapat dihado ka kung mahaba buhok mo. Mahaba ang buhok ni mahaba ang buhok ni Senadora Amy. Tapos kung siya naman, wala sang ganong, Hindi, pero ako tingin ko naman, lang yun, baka naman bulaklak lang ng dila yun, Nelson, ano? Oo, siyempre. Hindi naman talaga Papaganda siguro ng soundbite, ika nga. Ganon. Hindi naman siguro talaga magkasabunutan yung mga yan, ano? Oo. O, di ba? Sabi nyo siya, ano palagay mo sa akin? Makipagsabunutan sa'yo? Ang tawag nila dyan ay World War. Anuhin nila ano tawag doon? Yung labanan ng mga... Salitaan lang. Salitaan. Hindi, pero mabigat yung sabihan ka ng wala kang moral ascendancy. Tapos ituturo. Bakit? Kasi ikaw nga, ang dami mo... meron ka ng 2 billion allocables. Allocables. Madali rin naman magsalita, di ba? Totoo. Pero hindi ba alam ng Senador Ping Lacson na wish list lang pala yun? Di ba? Pwede mo nang i-counter-check yun pagka 2025. So, ibig sabihin, last year yun. Di ba? So, alam mo, kung nagkaroon ng katuparan yung wish o hindi. So, kung hindi, wala yun. Wish list nga lang. Di ba?
Yun ang malungkot doon. Ba't pa nauwi sa sabunutan ng habunan? Akala ko ba ang tanong na doon, may allocable ka ba o wala? Ano lang niya yun? Siyempre parang makabanat man lang. Makaganti ika nga. Makaganti man lang. Oo. Matindi itong labanan sa Senado ngayon, ha? Di sige, ganoon talaga. Napunta na kung saan-saan eh. Anyway, Nelson, yun nga inaabangan natin, yung 19, yung binabanggit mo kanina. 20. Hindi, yung sa hearing na Senado. Sa hearing pa, bago yung sa Sandigan Bayan? Oo. Kasi mauna yung pagbabalik ng session ng Senado, di ba? Tama. Although January 26 pa, advance ata ito na ipatatawag ng Blue Ribbon. Yun, yung mga testigo. Yung mga testigo. Kung talaga nga ba. Kung totoo yung sinasabi ng abogado ni Senador Joel. Oo. Na babaligtad ito. Babaligtad nga ba talaga? Nako, paano kaya ang mangyayari doon kung dalawang bagay? Totoo po na kami ay babaligtad. Kung sinabi naman, hindi po totoo yan, maninindigan po kami sa aming statement. Di ba hanggang ngayon, sina Bryce at saka si Engineer Hernandez, ay nasa Senado pa rin sila, di ba? Oo, nakakontempt sila doon eh. Nakakulong pa rin sila doon. So pwede bang kausapin yun? Totoo ba yung sinasabi ninyo? Bakit may sinasabi yung abogado ni Senador Joel na kayo ay magkakaroon ng recantation? Pwede naman nilang gawin yun. Kaya lang, hindi siya official na pwede mo sabihin. Hindi, isama yung mga usaa. Yung magkabilang panig siguro. Hindi, kailangan sa Formal talaga sa session. Kasi iba kasi dyan yung, may tinatawag kami dyan, kami mga abogado dyan. Oo, tama. Sige. Kapapasakol ako lang ng bar eh. Congratulations pala. Ano yan? Tide bar o surf bar? Doon ako sa pinakadulo eh. Di ba merong hindi nakapasa? Oo. Yung pinakadulo. Doon ako sa gitna. Barcode yun. Barcode. Pagka ang isang tao kasi dyan, makinig ka mabuti para maintindihan. Sige. Importante yan eh. Pagka ang isang tao ay nakakulong, medyo alanganin lahat ng sasabihin niya eh. Kasi ang parang hindi siya malayang magsalita. Kasi nakakulong siya. Ano siya may technical na tawag dyan eh. Kailangan malaya at kusang loob ang pagbibigay ng salaysay. Ayun. Hindi mo pa pwedeng, halimbawa sinabi nila dyan yung gaya na sinasabi mo, puntahan na lang natin sa kulungan. Dahil sa kulungan. Pinutan nila. Ano yung sinasabi nyo, babaligtad kayo ha? Sasabihin, hindi po. Tapos magpapapress ko ka. Hindi naman sinabi nila sa bilangguan Kinausap namin, tinanong namin Tapos pagdating ng session o yung official na nagbaligtaran, sabi bakit akala ko ba hindi kayo babaligtad? Sinabi niyo sa kulungan. Pwede nila kasi sabihin, pagka sinabi namin yun, nakakulong kami, hindi nyo kami bibigyan ng pagkain. Control nyo kami. Under duress. Ganon. Oo nga, no? Kung gutumin nyo kami sa itong araw. Kasi... kaya ay lagyan mo kami ng doon, mga langgam, yung pampakulo ng tiyan. Kaya... Hindi, kung sa loob ng bago magkaroon ng session tubig lang ng tubig siya. Water therapy kayo dyan, Babawi pala kayo, Mabigat itong labanan, Kaya hindi ginagawa talaga sa kulungan. Ayun. Yung mga pag-amin. Gusto nila dyan gusto nga nila may sariling abogado yung kaharap lahat ng para patunayan na kusang loob yung mga pagsasalaysay. So aabangan ngayon natin sa itong linggong ito. Magpapatawag ata ng special session ng Senado. Abangan natin yan. Mahaganda po yan, malaman natin. At kung babawi, doon sa mga testimonya, mabigat yun. Kasi alam mo, kahit di ba yung kino-cover natin mga pagdinig, napakalaking bagay kasi nung bumawi ka masisira yung kredibilidad. At saka nga yung sinasabi ni Senador Lacson, baka nga pwedeng patawan ng perjury sa mga una mong sinabi. Kaya mabigat po yun. Nako. Anyway, tignan natin. So si Secretary Vince Dizon naman ay maninindigan, ituturo niya talaga na ang kumita ng malaki. Pero ito ata issue na ito ng Mindoro ito, Nelson, Mindoro. Wala pa dyan yung talagang ghost project dyan. Wala pa. Kasi sa Mindoro,
nakita lang nila na hindi pa tapos eh. Oho. Ang depensa nga dyan nung mga kinulong nila, paano nyo nga makikita hindi pa tapos, ongoing nga yung project. Saka oo naman nga. nakakita ng project na sasabihin mong bakit hindi tapos, talagang ongoing eh. Ginagawa eh. Ito yung in-inspection na Governor Dolor. Yan itong isong ito. Ayun. Ayun naman po yung depensa nung kabila. Oho. Na yun, ay ginagawa pa. At tama naman, kasi di ba pagka nagpatayo ka ng structure, Oo. halimbawa sabihin mong bahay, tapos ay nakita mo may diferensya. Oo. Under may warranty pa kung tawagan, di ba? Tama, Pwede pa i-repair pwede mo ireklamo, Oho. pero ang solusyon ay hindi ikukulong mo yung gumawa. I-repair niya. Back job tawag nila. Back job. Oo. Ano? Nandun pa daw sa period na yon. Ayun. Pasok pa doon. At pero ngayon ang balita na ayos naman ata na nila eh. Inayos. Di ba yung project na yun, Sunwest, kasi yung kanilang tinarbaho ng ilang buwan, tinapos ng 3 araw, tapos kaya pala eh. Kaya ang sabi nung iba, Oh. hindi, yung nakasampang kaso ngayon, na may mga nakakulong, mahinang kaso pa yan. Hindi pa, hindi pa yan talaga yung kaso ng flood control. Oho. Hindi pa yan yung flood control, ghost flood control. Kasi karamihan no, doon sa may Bukawi, Bulacan, no? Wala pa dyan yung sa Bulacan. Oho. Ay, nako. E di, dalawa na palang aabangan natin. O yun. Kung magkakatulong at mabigat itong mga pagdinig na ito. Ay, nako. Ang Pangulong Bongbong Nason, bago tayo mag-break, paalangan niyo ng oras natin, ay nasa United Arab Emirates na. Oho. Ba, At nakalipad na. tama ba, nakaalis ang Pangulo? Oho, sapagkat siya po ay dadalo at mukhang pipirma po sa isang kasunduan dyan po sa UAE, Nason. Ang alam ko, sinasama sana tayo eh. Ba? Sabi ko, mapupuyat lang ho kami. Overnight lang daw eh. Bukas balik din kagad eh. Sa pagod na pagod ka niyan. Oo. Biyahe pa lang. Oo. Parang mas matagal ka pa sa aeroplano eh. Di ba? Ilang oras ba hanggang UAE? Mga ano yan, 10. Ganun ba? Malayo nga, di ba? Malayo. Ayun pala, kaharap na niya ang... Kaibigan natin yun eh. Oo Yan, kakilala ko yan nung araw eh. Nagbebenta lang ng payong yan eh. Asensado na pala. Na-upisa na ng UAE ngayon. Nagtungo ho ang Pangulong Bongbong Marcos sa Abu Dhabi para po sa... Bakit 4 na araw ito? Overnight lang siya. Hindi, 4 na araw yung event siguro. Yung event? Oo. Pero ang Pangulo... Baka yung sinasabi mo, aalis agad. Ganon? Inimbitahan po ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan si Pangulong Bongbong para po dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Week. Yun. Ayan. Baka yun ng isang linggo nga, no? Kasi, 4 days. 4 days. Abu Dhabi Sustainability Week. Sasaksihan po ng Pangulong paglagda sa 2 mahalagang kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas ng UAE ang Comprehensive Economic Partnership Agreement at Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ayan. Pakinggan natin paliwanag ni Yusek. Baka Yusek Claire? may paliwanag siya kung... Sige, pakinggan natin. Auntie Claire, anong paliwanag mo dyan? Si ES Ralph Recto, Secretary of DAR, Conrado Estrella, and Secretary ng DSWD. Yun daw yung mga caretaker. Ayun, yun ang state. Yun para sa sabihin Akala na. ko, yan yung mga papalitan. Hindi. Caretaker ho. Caretaker. Habang wala ang Pangulo. Yun. Ayun. Anyway, edi sana ay, alam mo, malaking bagay yan ha. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, sa dami ng problema ng bansa natin, parang walang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Ayun nga. Ay kung mismo ang Pangulo ang pupunta ng UAE at siya ang pangunahing businessman ng ating bansa para humikayat na mag-i-invest sa bansa, baka naman may pumasok na nga. Di ba? Kasi yun daw ang iba ngayon, parang wait and see, yung mga negosyante. Nason? Yes. Yung mga nakausap na niya noon pa, parang nagdalawang isip daw. Nako po. May makita yung sitwasyon. May nakikita ang sitwasyon ngayon. Sabi niya, yun nga raw ibang mga nag-negotiate hirap, dati daw, bilis makausap yung mga negosyante. Ngayon daw, puro ring lang ng ring.
Yung telepono? Telepono, oo. Nako po. Tapos pagka sumagot naman, Hindi mahina maintindihan. signal. Ba? Mahina signal. Nako Wait and see lang daw po muna. Ay, nako. Ito po, hindi pwedeng wait and see ito. Kasi po, libre na po ang mga bakuna sa LGU Health Center at DOH bukas. At napatunayang ligtas at epektibo para hindi daw po ma-ospital at maiwasan ang nakamamatay na mga sakit. Tandaan, mas mahal magkasakit kaysa magpabakuna. May bakuna po para sa mga sanggol, mga mag-aaral, mga buntis at mga senior citizen. Mula po sa BCG, hepatitis B, MMR, HPV, hanggang influenza at pneumococcal vaccine. Protektahan po ang sarili at ang pamilya. Bakuna ang solusyon, kalusugan ang puhunan. Ayun. Wala tayong ano? Panoorin natin. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH! Magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Pati kang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Sabihin mo nga, bakit ka nagagalit? Meron lang akong na-realize sa buhay ko. Ano yun? Yung mga bagay na wala kang mahihita. Hindi ko na pag-aaksayahan ng panahon. At bakit naman nagdadrama itong si Jenny? Here we meet again. Panoorin mamaya 9 p.m. dito lang sa Net25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po ang Net25 sa inyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon! Nason, matapos ang Venezuela, mukhang may bagong kalaban ng Amerika ngayon. Nako. Talagang, ano ba talaga si Donald Trump? Gusto mo talaga makipagbati o gusto makipag-away? Gusto niyo ubusin ang kanyang mga kalaban. Ganun ba? 4 na taon lang siya, no? Wala na siyang re-election eh. Ganun ba? Wala na kasi nakauna siyang 4 years, di ba? Ganun pala sa... Oo, tapos nagkaroon ng Kahit pagitan. hindi consecutive. Oo. So, ako abogado Pilipinas. Pang-US ako. abogado. Pang-US. Yun ang pagkakaintindi ko, ha? Tama tayo ng ating mga taga-subaybay. Baka, pero alam ko, hanggang 2 lang. Wala naman tayong pakialam sa kanila. Oo. Pero, eto ang babala ni Trump dyan. Ha? Ito naman, ang kanilang binababalaan naman ngayon ay? Meron kasi siyang nakita na ang daming nagrarally. Oho. Kaya lang yung pamahalaan ay sinasagkaan yung mga rallyista dyan. Ganun. Hindi pinapakinggan. So ayaw ni Trump ng ganun? Ayaw niya. Gusto niya pagka nag-rally, lalo demokrasya kayo, pakinggan mo, harapin mo, wag mong babaliwalain.
Okay. Kaya ang sabi niya, oy, Sino yan? baka ikaw ang dukutin ko dyan. Mabigat ito. Mabigat talaga. Oo. Ganon. Oo. Sabi niya, ang dami nagrarally Oo. Katiwalian, accountability, transparency. Oh. Tapos, hindi mo Saan? Pilipinas ba yan? Papansinin? Pilipinas ba yan? Accountability, transparency. sigaw sila eh. Hindi, bandila ng Iran ito eh. Oo. Ito, ang sabi ni babala ni US President Donald Trump dyan sa gobyerno ng Iran na ngayon tuloy-tuloy yung mga Kilos protesta protesta dyan. ba sa kanila? Mukhang araw-araw ata eh. Sa Iran kasi parang supreme leader. Wala pa silang presidente hanggang yun eh. Di ba? Military ata dyan. Ngayon, ang problema, di ba, napakahigpit ng Iran sa kanilang mamamayan? Oo. Hindi, tsaka malaking bansa din ng Iran. Hindi mo basta-basta yan. Ewan ko natin, paano, anong wakas ng mangyayari sa bansang yan? Pakinggan ho natin si US President Donald Trump. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. We'll make a determination. We're going to be talking about that. We may get the internet going, if that's possible. We may speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. I don't think they're trying to play. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Ayan. Pero parang na-focus ako sa babae sa gilid eh. Ano ba sinabi ni Trump? Hindi ko maintindihan. Na-focus ako doon sa... Sino ba yung magandang dilag na yun? No? Ano yan? Sino ba yan? Secret Service yan. Yan? Oo, wag mong... Hindi karatista yan. Magaling sa self-defense yan. Bali ang buto mo dyan. Totoo? Oo. Ito nga. Nagsasalita si Trump. Hindi ko napapakinggan eh. Di ba asawa ni Trump yan? Ganun ba? I-research mo nga kung sino yan. Sino nga yun? Sige nga. Baka parang nga... kasi hindi papakita yung mukha kung... Naglulubog ang loob ko eh. Yung pala. Yung kagaya na papanood natin. Mga ganyan. No? Pero ang galing ang ganda na nga. Mantakin mo sa dami na sinabi ni Trump, wala akong naintindihan. Napapokus ako doon sa... Oo nga, no? diba? Ba't kasi nilagay sa frame yan? Oo nga. Dapat tinago Pagka ganun direct, tatanggalin nyo na out of focus ako eh. Tagapagsalita. Si ano ba? Claire Castro ba yan? Yan ba ang counterpart niyan? Ha? Anong trabaho niyan? Spokesperson? Ganun sana. Hindi, House Secretary daw eh. Ha? Caroline Leavitt. White House. Wala pala, akala ko House eh. White House Press Secretary. Oo. Ganun sana. Talo na yung Pilipinas. Ganun sana mga Talo na Pilipinas. Hindi pa nagsasalita, may message na, no? Oo nga. Nakita mo, pag ngiti akala ko lang nasa aeroplano pa si Trump nung in-interview Nasa dyan? aeroplano eh. May mukhang tumatakbo nga yung aeroplano. Akala ko hindi nakala ko naharangan na sa labas ng CR. Hindi naman pala. Hindi talagang nandiyan pala siya, nakikinig siya. Dahil siya ang tagapagsalita. House Press Secretary pala. Interview natin yan. Kaya pala maunlad ang Amerika. Oo, House Press White House, House... Press Secretary. Wala, di natin napansin sinabi ni Trump eh. Ibig sabihin, magiging mapayapa ang mundo. Ay, oo. Kasi gusto na ni Trump na bombahin ng Iran, hindi mo mapapansin. Wala. Magiging kung ganyan ang tagapagsalita sa palasyo ng Malacanang. Wala pa sinasabi, peaceful na eh. Oo nga, no? Di ba? Tama. Mantakay mo yung boss na nakikipag-away. Yung kanyang press secretary gumiti lang eh. Tapos ang laban. Tapos na. Wala na. Oo nga. Wala na. Tigil tayo. Tigil. Ano tayo? Yung peace. Peace, man. Peace. Ay, nako.
Ay, pero sa isang seryosong bagay, ano mo sinabi talaga ni Trump? Oo. Sinabi ni Trump na kayong dalawang kamote kahoy. Huwag yung pakilaman tong press-secretary ko, ha? Hindi, ang totoo lang, ha? Makita mo, ayun ang saywar, no? Hindi niya pinaalis, eh. Di ba? Kasi may ibig sabihin Kailangan yun. niya talaga mapakinggan dahil ipe-press ko niya yan pagbalik sa White House. Kasi iba talagang pagsalita, tahimik pa lang. Gusto mo, away na agad, babag na agad, eh. Ayun nga. Hindi pa nagsasalita, alam mo nang masama sasabihin. Sa iba yun, ha? Hindi sa atin. Alam mo sa atin, baka tayo. Anyway, huwag natin pag-usapan sinabi ni Trump. Wag na. Hindi. Sa isang bagay, seryoso yon dahil nga ito'y mukhang babala niya sa Iran. At sa kabila nung problema ang kinakaharap nila ngayon sa Venezuela. Alam mo dyan, hindi malayong gawin niya nga yan eh. Kasi sa Venezuela nga, wala namang nagpo-protesta eh. Diba, wala namang rally doon. Doon kasi sa Venezuela, talaga mukhang malalim ang dahilan doon. Langis talaga yun. Hindi ako naniniwala ng droga yun. Dito, pwedeng pangimasukan niya on the pretext na gusto ng mga tao magpalit ng gobyerno. Diba? Alam mo naman, Amerika, tagapagligtas nga. Pero ano naman ang interest ng, sa global politics siguro, ano bang interest ng Amerika kung Iran naman ang mapag-uusapan? Hindi malaki. Kasi nasa kanya na yung supply sa Venezuela. Ganon? Baka may refinery dun sa Iran, di ba? Tsaka marami. Bagay, noon pa man, talaga namang pinakikialaman nila ang Iran, no? Noon pa, yung 2020 nga, nabalikan ko eh. Bago mag-pandemya, nilusob ng Amerika ang Iran pala noon. Nakala ko yung Ukraine, Russia, yung Iran pala noon. Kaya nga, tsaka kung talagang langis ang pag-uusapan, isa ang Iran, isa sa pinakamalaki din na oil petroleum exporting countries. Pero may babala rin naman yung mga nasa Amerika, yung mga US congressman, na hindi sagot yan yung nangyayari ngayon sa Iran, na umatake uli ang Amerika. At Iran naman ngayon tatargetin. Iran naman tatargetin. Mabigat yan kasi kung maraming bansa ka na nakakalaban, Nelson, kahit pa sabihin mong superpower ka, di ba? Yun ang mabigat. Lalo pa ngayon na marami na ring banta ng mukhang impeachment laban kay President Trump. Totoo yan. Di ba? At yun lang pag-pull out niya sa mga international organizations. Particular sa mga committee ng United Nations. Maraming hindi nakakagusto doon sa ginawa nila. Tsak yan, merong impact, may mga retaliation yan. No? So, yun pa. Kasi may mga bansa na talagang, mga organization na yun, na umaasa sa kanila. Napakalaki niyan. Million US dollar ang ibinibigay. Biglang inihinto. Di ba? Ano ba pangalan nung Sino? White House Press Secretary? Si Leavitt. Caroline Leavitt. Oo nga, si Caroline. Ang totoong pangalan niya, Leavitt to me. Caroline Leavitt, the 36th White House Press Secretary. Yun ba talaga? Tama? Yun Akala ko artista dati eh. Parang si, yung pangalan, kamukha nun, yung si... Nakalimutan ko pa. Matagal na pala siyang dyan. Spokesperson talaga. Sa staff ng mga sa politika. Yun. Mukhang mabait no? Tsaka, ayun nga, hindi pa nagsasalita eh. Parang, pakikinggan mo ng mabuti. Totoo yan. Ngumiti pa lang yun eh. Di ba? Dito naman sa ating bansa, Nelson, balik na ulit tayo, mukhang may pahayag ang pamunuan po ng Kamara de Representante, reaksyon nila sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi nila, wala naman, mukhang hindi iimbestigahan ng Kamara ang tungkol sa violation of franchise ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Ang nagsasalita ay si House Committee on Legislative Franchise Vice Chair at siya rin pong Bataan 1st District Representative Tony Roman. Ayun. Sabi po ni Kong Tony Roman, walang resolusyon
na inihain po sa Kamara upang siyasatin ang siniwalat ni Ombudsman Crispin Remulla na franchise deal ni Libiste. Magugultang nagkaroon na raw po kasi, nag-divest na po mula nang maging mababatas itong si Kong Lian ng kanyang share sa SP New Energy Corporation o SPNEC. Si Libiste mula daw po 2023 hanggang 2025 matapos siya manalo nga po at naging mambabatas. Ibinenta daw po ni Kong Lian ang kumpanyang ito sa MGen Renewable Energy Incorporated sa halagang 34 billion pesos. Mantakin mo yan, Nelson, ha? Tumanggi ho namang magkomento si Kong Roman kung politika o harassment lamang ang hakbang po ni Remulla. Teka lang, baka ang nangyari ito, Nelson, sa Kamara, wala. Wala. Baka Sa naman ang ombudsman ombudsman. meron. Yun, Yes, yun ata ang iimbestigahan daw ng ombudsman. Ombudsman. Meron daw paglabag. Di ba? Ano sabi ni, may nakita ko, sabi niya, kabata-bata, nagbibenta. O, ano naman masama bang pumasok sa franchise kahit na bata o ano pa man? Di ba? Oo. Wala naman akong nakitang masama sa bagay na yun. Mukhang sa paliwanag po naman ni Kong Lian, wala siyang nakikita na naging paglabag niya. At ang totoo, sa part naman, mayroong statement ang Meralco eh. Ano, Meralco ba yun? Yun bang MGen ay under din ng Meralco? Na sila ay sinasabing Meralco Power Gen. ayun, kaya tinawag pa lang Hindi ba may-ari nito? Ha? MGen? Hindi, yung sa akin kasi NGen? Gen S ako. Hindi MGen. Oo. Ano ba? Meron ka ba, Ito. Hinahanap ko yung statement nila. MGen did not acquire any share in SPBC. Ayun. Yung Hindi bumili ng SPBC, anumang share, Yung bahagi. SPBC ay yung Solar para sa Bayan Corporation ni Ayun. Leandro Oho. Lebiste. Oho. Hindi sila bumili. Ayun. So, pinabulaanan. Pinabulaanan nila. At Wala ano ba silang sabi connection. anong sabi ba ni Ombudsman Boying na itong MGen ay bumili daw ng shares sa sa kumpanya dati ni Congressman Libiste? Yun ba ang paratang niya? Ni Ombudsman Boying? Hindi Ano ko sabi? alam kung anong paratang Pero ang sabi niya rito, kasi dapat, yun yung franchise, di dapat ninenegosyo yun. Oh. Yun daw, di ba, franchise ka. Oo. Hindi mo dapat ninenegosyo. Batang-bata, binebenta mo yung franchise, wala ka bang kahihiyan? So parang meron kang franchise sa solar, binenta mo dun sa MGen. Yun ang kanyang context. Oo, kasi di ba may franchise siya sa solar. Oo. Kaya sabi niya dito, dapat hindi binebenta yun, hindi mo dinenegosyo. Franchise yun eh. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Yan ang sabi ni Ombudsman Remulla. Sabi ng Meralco, hindi mo kami bumibili ng franchise. So wala siyang pagbabasihan. Pero, ayaw ko, ano ba yung sabihin? Di ba pagka-franchise, talaga naman binibenta mo yung franchise? Hindi, ibig sabihin, parang ganito. Oo. Franchise mo, hindi mo na pwede ibenta. Prangkisa mo yan. Ikaw nagagamit. Ibig sabihin, Meralco, Oo. hindi mo pwede ipagamit sa iba. Kanya-kanya ng franchise. Okay. Halimbawa, istasyon natin, di ba? Oo. Merong istasyong nagsara. Pinagamit natin, binenta natin yung franchise. Bawal yon. Kasi kanya-kanya ng, kung sinong may franchise, siyang operator. Ganun din daw sa kuryente. Ganon. Kaya ang sabi nga niya Siya dito, nagagalit kay Kong Lian. yun ang pagkakaintindi kasi niya. Na nung nagkaroon siya ng franchise ng solar, Oo. parang ibinenta, inenegosyo niya doon sa mga nangangailangan ng solar na walang franchise. Ang pinag-uusapan dito, solar power. panel. Hindi yung solar channel, Solar Di kasi meron solar channel, solar di ba? power, energy, solar energy. Yun, solar energy. Oo. Ayun. Bagay. Hindi tayo negosyante kasi. Ang alam ko kasi pagka franchise yan, di ba usually nagbebenta ka ng franchise? Magbebenta ka ng produkto mo. Oo, produkto. Pero hindi sa isang operator. Katulad nito, sabi pa niya, Jen, Oo. mas mabigat na issue yung sa franchise niya. So dito pinalilitaw niya, teka muna, merong usapin, di ba, sa Cabral Files? Oo. Pero para sa kanya, mas mabigat daw yung franchise.
Ganon. Mas mabigat na issue yung sa franchise niya. Remember, etong kanya Oo. walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. Ganon. Kasi kapag gagamit ka ng franchise, dapat bigay ng Kongreso. Oho. Yun yung Kasi paliwanag niya. sila may kapangyarihan pag-uusapan ng prangkisa eh. Halimbawa, hindi mo pwedeng ipagamit sa iba Oho. kapalit ng pera na parang ibinenta mo yung franchise. Sabi naman nung MJ Meralco, wala kaming binibiling franchise kay Libiste. Oho. Yun. So sabi nga, kaya pa sabi ni Kong Lian, wala nang dapat ipaliwanag. Kasi pinabulaan na ng anong MJ na ano. Ayun. Ano ipaliliwanag ko pa Ayan dyan. nga, oo. Oho. So saan kaya nakuha ni Ombudsman Boying yung kanyang paratang? Ano? Well, karapatan niya yun. Ombudsman siya. Pwede. Tignan natin kung Sa anong... presinto na kayo magpaliwanag. Oo, sa presinto na kayo magpaliwanag tungkol sa bagay na yan. Well, speaking of Senadora Lorena Man Nelson, ihabol ko na lamang ito. Doon pala sa Bicameral Conference Committee report o sa 2026 GAA, ang binabanggit po niya, mayroon daw pong reserba na pambansang budget po para sa remittance at sa pondo po para sa kalusugan. Ayon, sa kanyang naging pahayag po sa plenaryo, binibigyang diin po ni Senadora Loren Legarda ang reserbasyon sa mga pagkukulang ng pambansang pamahalaan sa remittance ng nakatakdang kita para po sa kalusugan, kasabay daw po ng pagkapatibay ng Senado sa naturang ulat na isinubiti po sa tanggapan ng Pangulo. Ayon, yun daw pong 28, ano itong nakalipas sa taon, bilang miyembro daw po ng Bicameral Conference Committee, yun daw pong mga reserbasyon ay lumutang sa national government. Patuloy pong kabiguan na mag-remit ng PhilHealth doon po sa actual legal mandate ng sin-tax revenue mula 2023 hanggang statutory shares ng PCSO at saka ng PAGCO noon daw pong 2019 hanggang sa ito daw po na undermining ng Universal Healthcare Act at nadidelay daw po ang transmission para magarantiyahan daw po ang zero out-of-pocket care framework para po daw po sa public health facility. Ayon, kaya binibigyan din po sa pagpapatibay daw po ng 2026 GAA, dapat sundan ang mahigpit na pagbabantay sa programang pangkalusugan at proyekto upang matiyak daw po ang pananagutan at nakikita na po yung resulta. Ayan. Dapat ho naman talaga maituloy. Kasi ito ata pinagtatalunan na Nelson, yung sa maipip, etc., etc. Well, kung ito po ay talagang may pagtitibay, siguro mapalawak pa natin yung zero balance billing na pinatutupad po ngayon ng DOH. At matukoy na rin yung, kasi di ba yung DOH hospital, okay na yun eh. Matukoy din nila yung mga hospital na sa ilalim ng local government units, Nelson. Kasi tutukuyin pa lamang ito ng DOH, alin-alin yung government hospital under LGU na makikinabang ng zero billing. Ayun. Hindi pala lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Opo. Ayun. Happy birthday muna kay... Happy birthday. Ito, Ernel Cuaresma. Nasa job site po ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At belated happy birthday to Erlinda Pascual Mariano ng Bantog, Distrito ng Urdaneta. Ayun. Happy birthday din daw po kay Winley Parma ng Nabua, Camarines Sur. Ang daming may birthday ngayon ha. Happy birthday po sa mag-asawang ka Richard La Vega at ka Anlin La Vega. Pagbati mula po kay Dale Amor Ramirez. Ayun. Happy birthday to Charissa Banag. At happy viewing naman sa lahat ng masugid dating taga-subaybay diyan po sa Butuan City, Agusan del Norte. Lalo na po kay Ate Rose Bernardo. Ayan. Si Kuya Patrick de la Rosa naman, sabi niya, pakibati naman pong aking may bahay, Kakori Cuarto de la Rosa. 40th birthday po niya sa araw na ito.
kasama po ngayon ng Kuya Patrick dyan sa Bilbao, Spain. Ayun, happy birthday po ka Cory Cuarto de la Rosa. Sa iyo pong ika-4 na pong taong kaarawan. Ayan. Si Kuya Odel de Rosario naman, binabati daw po mga taga-Abatex Extension, Tagumpay, Rizal. Yep. Jomar Dueñas ng Cebu. Ayun, Angka Jomar, kamusta po kayo? Manny Santos ng Nobeleta. Aba, Cavite. opo. At si Kuya Arnel, nag-birthday pala ng isang araw. Arnel... Yung ating Ka Arnel Solano. Oo. Nagpadala ka ba ng mensahe? Hindi naman tayo iniimbita. Oo nga, talaga naman. Batiin na lang natin. Ka Arnel, nako talaga naman. Happy birthday. Kilala po bilang Alpha Sierra, no? Ka Arnel Solano, nandyan po sa INC Radio. May ka-birthday yan Opo. Si Arnold Villegas. May ka-birthday silang dalawa. Oo, close friend niya yan eh. Close friend niya si Arnold Villegas at saka siya ang Ka Arnold Solano. Nako, hindi man po kami nakapagpadala ng mga pagbati. Opo, ganun pa man, ay happy birthday na rin po sa aming Ka Arnel Solano. Ayan. At close friend po ni Arnold Villegas. Yun. Ayan. Mga nasa abroad. Ha? Kasani Korea at Kasani. Rose. Yun, oh. Kay nasa South Korea. Karesti Bugarin at saka ang Dante Brul. Pabati rin daw po si Marlon Wagayen ng Artacho, Pangasinan. Ayan, Marlon Wagayen, binabati ka ni Kuya Ryan Torquato. Talaga, mayroon pa? Baka may nalimutan pa tayo, baka magdamdam na naman, ano ha? Ingat tayo, Sa dami ating may mga- sakit ngayon, Jen. Ay, oo nga. Ano ha? Pagka nakaramdam kayo ng pangangatin ng lalamunan, agapan nyo na agad. Oo. Dapat magpahinga na agad tayo. Ayan. Ang Cabradi Santos, Jen Nelson, sabi Yan, niya, yan. nakikinig ako sa inyo ngayon. Naku, Yun. Cabradi. Salamat po ng marami, ano ha? Na-drive siguro. Hindi, nasa opisina ata. Nasa opisina. Nanonood daw po sa online. Ano ha? Opo, Cabradi, sa inyo po nga buong pamilya, sa buong distrito po na nakasubaybay rin po sa araw na ito. At sa may gawin naman ng Bulacan South, ang June Francisco. Castillo pala. Castillo. June Castillo. Nagkakahalo-halo lagi. No? Salamat po ng marami sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ang Bernadette Ora naman, ano ha, ay nanonood din po sa ating palatuntunan. Diyan po naman sa Quezon Engineering Office, Quezon First. Kabadet, kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo, ha? Okay na tayo? O paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan, bukas na umaga, gising tayo, 5:00 para sa mga balitang kompleto. At totoo, yan po ang 100%. Bye!